Gordon's mother told him if he would finish his Sinabi chores, ng she ina would ni make him. Gordon na kapag ginawa niya ang kanyang mga gawain, gagawa ito ng paborito niyang pie para sa kanya. Si Gordon ay ginawa ang mga gawain iyon at minasa ng kanyang ina ang pie. Dumating ang kanyang kapatid na si Cathy sa bahay kasama ang kanyang kaibigan. Nakita niya ang pie at nagtanong siya kung pwede silang kumuha nito. Hindi, sabi ni Gordon. Sa akin ang pie, pinag ito para sa akin at kailangan ko itong paghirapan. Paano niya nagawang sarilinin iyon? Nang sasamahan niya ang kanyang kaibigan pa uwi, nakita ni Cathy sa upuan ng kotse ang dalawang malalaking hiwa ng pie sa mga plato. Ikinuwento ito ni Cathy sa libing ni Gordon para ipakita kung gaano siya kahandang magpakita ng kabaitan. Noong 1942, ang mga banal ay tinatayo ang Nauvoo Temple matapos itatag ang Relief Society noong March. Madalas pumunta ang propetang Joseph sa kanilang mga pulong para ihanda sila sa mga tipan ng templo. Noong June 9, sinabi at nagturo ang propeta tungkol sa awa. Kung tututulan kaya tayo ni Jesucristo at ng mga anghel dahil sa mga walang kabuluhang bagay, ano ang mangyayari sa atin? Kailangan tayong maging maawain sa isa't isa. Nagpatuloy si Pangulong Smith, nakakalungkot na walang mas lubos na pakikipagsamaan sa pagkakaisa na tatamo natin ang kapangyarihan kasama ng Diyos. Tila tinamaan ako ng kidlat sa pangungusap na iyon. Sa pagkakaisa ng damdamin ay natatamo natin ang kapangyarihan kasama ng Diyos. Hindi ganitong klase ng mundo ang nais ko. Maraming bagay ang gusto kong gawing mas mabuti. At sa totoo lang, maraming sumasalungat sa hangarin ko. At kung minsan ay nararamdaman ko na wala akong magawa. Kamakailan tinanong ako ang aking sarili, paano ko mas mauunawaan ang mga tao sa paligid ko? Paano ko lilikhain ang pagkakaisa ng damdamin na iyon kung ang lahat ay labis na magkakaiba? Anong kapangyarihan ng Diyos ang maaari kong matanggap kung mas nakikiisa pa ako ng kaunti sa iba? Mula sa pagsisiyasat, mayroon akong 3 mungkahi. Sinasabi sa Jacob 2:17, ituring ang inyong mga kapatid ng tulad sa inyong sarili. At maging malapit sa lahat at mapagbigay sa inyong pag-aari upang yumaman silang tulad ninyo. Palitan natin ang salitang pag-aari ng awa. Iniisip natin madalas na ang pag-aari ay pagkain o pera, pero marahil ay mas kailangan natin lahat ng awa. Kamakailan ay sinabi sa akin ng sariling Relief Society President, ang bagay na aking ipinapangako sa iyo ay iingatan ko ang iyong pangalan. Ituturing kita ayon sa iyong pinakamabuting pagkatao. Hindi ako magsasabi ng anumang bagay tungkol sa iyo na hindi mabuti, na hindi magtataas sa iyo. Hinihiling ko sa iyo na gayon din ang gagawin mo para sa akin dahil natatakot ako na mabigo kita. Kaya pakiusap, kilalanin ang bawat isa sa paggawa ng lahat ng makakaya natin sa mahihirap na sitwasyon. Sinabi ni Joseph Smith sa mga sister sa araw na iyon ng June ng 1842, kapag nagpapakita ng kaunting kabaitan at pagmamahal ang mga tao sa akin, ay nangingibabaw ito sa aking isipan. Kapag mas napapalapit tayo sa ating Ama sa Langit, mas nahahabag tayo sa mga taong naliligaw ng landas. Nadarama nating nais natin silang pasanin at balikatin ng kanilang mga kasalanan. Ang aking mensahe ay para sa lahat sa samahang ito. Kung gusto ninyong kaawaan kayo ng Diyos, kaawaan ninyo ang isa't isa. Ang payong ito ay para sa Relief Society. Huwag tayong humusga o magbitiw na masakit na salita. Ingatan natin ang pangalan ng bawat isa at ibigay natin ang kaloob na awa. Noong 1936, isang rowing team mula sa University of Washington ang nagtungo sa Germany para lumahok sa Olympic Games. Matinding depresyon. Noon, sila ay mga batang trabahador na binigyan ng kaunting pera para makabiyahe patungong Berlin. Tila hindi pabor ang bawat aspeto ng laban sa kanila, pero may isang bagay na naganap sa karera. Sa mundo ng rowing, tinatawag itong indayog. Pakinggan na paglalarawang ito batay sa aklat ng The Boys in the Boat. Kung minsan ay may isang bagay na nagaganap ng mahirap maipaliwanag, ito ay tinatawag na indayog. Nangyayari lamang ito kapag ang lahat ay sumasagwan na may lubos na pagkakaisa. Kailangang kontrolin ng mga sumasagwan ang kanilang kalayaan at maging totoo sa kanilang mga kakayahan. Ang mga karera ay hindi napapanalunan dahil magkakapareho ang mga miyembro. Ang magagaling team ay may magagandang kombinasyon. Walang sumasagwan ang mas mahalaga sa iba. Ang lahat ay kapag-pakinabang. Pero kung sila ay sama-samang sasagwan ng maayos, kailangang umayon ang bawat isa.
Ang may maiksing braso ay mas dumudukwang. Ang mas mahaba ang braso ay hindi naman masyadong dumudukwang. Ang mga pagkakaiba ay maaaring gawing kapaki-pakinabang sa halip na kawalan. Doon lamang madaramang tila gumagalaw ng mag-isa ang bangka. Doon lamang lubusang mapapawi ng kagalakan ang paghihirap. Ang team na ito ay nagkaroon ng perpektong indayog at nanalo. Ang gintong medalya sa Olympics ay labis na nakasisiya. Ngunit ang pagkakaisa na naranasan ng bawat sumasagwan ay isang sandali na naalala nila sa buong buhay nila. Sa napakagandang aligorya Jacob V, ang Panginoon ng Olibuhan ay nagtanim ng isang magandang puno sa mainam na taniman. Ngunit nabulok ito kalaunan. Ang Panginoon ng Olibuhan ay nagsabi ng 8 beses, ikilalungkot kong mawala ang punong ito. Sinabi ng tagapagsilbi sa Panginoon ng Olibuhan, patagalin pa natin ng kaunti at sinabi ng Panginoon, oo, patatagalin ko ito ng kaunti pa. At pagkatapos ay ibinigay ang tagumpilin na magagamit nating lahat, tanggalin ninyo ang masasama alinsunod sa pagtubo ng mabubuti. Ang pagkakaisa ay hindi mahimalang nagaganap. Nangangailangan ito ng pagkilos. Ito ay masalimuot. Kung minsan ay hindi komportable at nagaganap ng paunti-unti kapag tinanggal natin ang masasama alinsunod sa pagtubo ng mabubuti. Hindi tayo nag-iisa sa paglikha ng pagkakaisa. Nagpatuloy ang Jacob 5, humayo ang mga tagapagsilbi at gumawa ng buong lakas nila at gumawa rin ang Panginoon ng Olibuhan na kasama nila. Ang bawat isa sa atin ay mayroong napakasakit na mga karanasan. Sa ilang pagkakataon, ang bawat isa sa atin ay nagtutulot sa kapalaluhan at pagmamataas na gawing bulok ang buong taglay natin. Ngunit si Jesucristo ang taging tagapagligtas sa lahat ng bagay. Ang kanyang kapangyarihan ay nakaaabot sa pinakaibuturan at maaasahan kapag tumawag tayo sa kanya. Tayong lahat ay nagsusumamo para sa awa. Bukas palad niya itong ibinibigay, ang hinihiling niya sa atin ay ipagkaloob ang gayunding awa at pangunawa sa bawat isa. Sinabi ni Jesus maging isa at kung hindi kayo isa, kayo hindi sa akin. Ngunit kung tayo ay isa, kung makapagtitira tayo ng isang hiwa ng ating pay o may aangkop ang ating mga talento para umindayog ang ating bangka na may perpektong pagkakaisa. Kung gayon, tayo ay sa Kanya. At tutulong siyang tanggalin ang masasama alinsunod sa pagtubo ng mabubuti. Maaaring wala pa tayo sa nais nating marating at wala pa tayo ngayon kung saan tayo tutungo. Naniniwala ako na ang pagbabagong hinagad natin ay hindi gaano darating sa pamamagitan ng aktivismo at mas darating sa pamamagitan ng aktibong pagsisikap. Araw-araw na unawain ang isa't isa. Bakit? Dahil tayo ay nagtatag ng Siyon, isang taong may isang puso at isang isipan. Bilang mga kababaihan ng tipan, may malawak tayong impluwensya. Ang impluwensyang iyon ay magagamit sa mga pang-araw-araw na sandali habang nag-aaral kasama ng isang kaibigan, nagpapatulog ng mga anak, nakikipag-usap sa katabi sa bus at naghahanda ng presentasyon kasama ng isang katrabaho. May kakayahan tayong alisin ang hindi matuwid na palagay sa iba at magtatag ng pagkakaisa. Ang Relief Society at Young Women General Presidency ay hindi lamang mga klase. Ito ay maaaring maging mga di malilimutang karanasan kung saan ang magkakaibang kababaihan ay sumasakay sa iisang bangka at sumasagwan hanggang sa umindayog. Ibinibigay ko ang panyayang ito. Maging bahagi ng lakas na bumabago sa mundo sa kabutihan. Ang tungkulin natin sa tipan ay ang maglingkod, ang itaas ang mga kamay na nakababa, at ang pasanin ang mga naghihirap na tao. Hindi mahirap malaman kung ano ang ating gagawin pero madalas ay taliwas ito sa ating mga interes at kailangan itong subukan. Ang kababaihan sa simbahang ito ay mayroong malaking potensyal na baguhin ang lipunan. Lubos ang aking tiwala na habang hinahangad natin ang pagkakaisa ng damdamin, hihilingin natin na bumaba ang kapangyarihan ng Diyos para gawing mas buo ang ating mga pagsisikap. Nang gunitain ng simbahan ng pagkahayag ng Priesthood noong 1978, nagbigay si Pangulong Russell M. Nelson ng pagpapala bilang propeta. Ito ang dalangin at ibiyayang iniiwan ko sa lahat ng nakikinig ng pagtagumpayan natin ang anumang pasanin ng hindi matuwid na palagay sa iba at maglakad ng matuwid kasama ang Diyos at kasama ang isa't isa sa lubos na kapayapaan at pagkakaisa. Naway panghawakan natin ang pagpapalang ito ng propeta at gamitin ang ating individual at pinagsama-samang pagsisikap para madagdagan ang pagkakaisa sa mundo. Iniiwan ko ang aking patotoo, gamit ang mga salita sa pagpapakumbaba at walang kupas na panalangin ng Panginoong Jesucristo upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin sa pangalan ni Jesucristo.
Amen.